Isang mainit na kamay ang humawak sa kamay ni Arian. Nagtataka siyang tumingala at sinalubong siya ng tingin ni Yael. Nang makitang medyo namumula ang mga mata ni Arian, nagdikit ang kanyang mga bagang at sinabing, kung hindi siya makakapasok sa pinto, di sa bintana siya papasok. Kukuha lang ako ng asawa. Bakit masyado kayong emosyonal? Baka naman nakakalimutan mo na ako ang lolo mo. Dapat bang hadlangan ng mga lolo ang kanilang mga apo na maging masaya? Sagot ni Yael. Natahimik si Don Lorenzo at sa sobrang galit niya, nahirapan siyang huminga. Agad niyang kinuha ang baso sa tabi niya at lumagok ng tubig. Napaubo siya ng malakas at ang kanyang leeg ay namula. Gusto siyang lapitan ni Arian nang makita niya ito. Ngunit pinigilan siya ni Yael at malamig na sinabing, hindi mo ba narinig ang sinabi niya tungkol sa atin kanina? Bakit mo siya tutulungan pa? Lalong nagalit si Don Lorenzo nang marinig ang sinabi ni Yael. Umubo siya ng malakas na para bang hihimatayin. Yael, napakagatlabi si Arian habang tinititigan si Yael. Alam ni Arian na hindi niya masisisi si Don Lorenzo sa bagay na ito. Nang makita ni Yael ang pagmamakaawa sa mata ni Arian, hindi niya napigilan tanggalin ang magandang intensyon nito. Kaya dahan-dahan siyang kumalas sa pagkakahawak dito. Marahang tinapik ni Arian ang likod ng matanda. Sinubukan niyang pakalmahin ang paghinga nito. Sa katunayan, hindi totoong hindi gusto ni Don Lorenzo si Arian. Masyado lang itong nagalit. Nang maging maayos na ang paghinga niya, dahil sa hagod ng kamay ni Arian, muli itong nagsalita. Don't think I'm that easy to please. If I don't like you, that means I don't like you. Kung ayaw mo sa akin, hindi mo kailangang gustuhin ako. Hindi inaasahang sagot ni Arian. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwala si Don Lorenzo sa sinabi ni Arian. Don Lorenzo, alam kong hindi mo ako gusto. At naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kahit anong galit mo sa akin, imposibleng iwan ko si Yael. Kahit hindi mo ako gusto, igagalang pa rin kita dahil matanda ka. Alam na alam ni Arian ang kanyang katayuan at ito ang hahadlang sa pagiging bahagi ng pamilya Monroe. Hindi maaaring maengganyo ng isang babaeng tulad niya ang pamilya ni Yael. Ngunit papaano niyo magagawang ilayo ang sarili sa isang lalaking tulad ni Yael? Naningkit ang mga mata ni Don Lorenzo nang marinig ang pahayag ni Arian. Sabi mo, nirerespeto mo ako. Kung sasabihin kong iwan mo siya, kaya mo ba? Medyo namutla si Arian. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Yael bago siya nagsalita. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya, pero sinabi mo ang paggalang mo sa akin. Napailing si Don Lorenzo. Biglang tumahimik si Arian, dahilan para matigilan ang dalawang lalaki. Huminga ng malalim si Arian, saka sinulyapan ang tulalang lalaki sa tabi niya at binigyan ito ng isang matamis na ngiti. Nang sumunod na sandali, tumayo si Yael at niyakap siya. Matigas ang mukha nito, pero sumilay pa rin ang ngiti sa labi niya. Magsasalita na sana si Yael, ngunit mabilis siyang hinarang ni Arian. Don Lorenzo, alam kong nag-aalinlangan ka sa katayuan ko bilang isang diborsyadong babae at iniisip mo na nakipagrelasyon agad ako kay Yael pagkatapos kong makipaghiwalay. Gusto ko lang ipahayag at linawin ang sitwasyon. We've always kept distance before I got divorced. Hindi kami naghiwalay ng dati kong asawa dahil kay Yael. Nagkaroon kami ng problema sa pagsasama namin noon pa. Don Lorenzo, hayaan niyo po sanang makilala ako. Sana po ay mabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nang marinig ni Don Lorenzo na walang namamagitan sa dalawa bago si Arian nakipaghiwalay, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi galit si Don Lorenzo kay Arian. May gumugulo lang sa puso niya na hindi niya kayang lagpasan. Naramdaman niya na hindi siya komportable. Ngunit hindi niya basta maitataboy ang babaeng mahal ng kanyang apo. Si Arian ay parang isang tinik sa kanyang puso na hindi niya mabunot. Ngunit hindi niya kayang maging masamang tao
magpakailanman. Matapos maisip ang mga bagay na iyon, nagsalita siya sa paos na boses. Kumain na tayo. Maaaring hindi niya lubos na kilala ang karakter ni Aryan. Ngunit natitiyak niya na hindi ito mababang uri ng babae. Pagkatapos kumain ni Aryan, sa wakas ay nagawa niyang pakalmahin ang sarili sa kusina. Paglabas niya, nakita niya si Yael na kumakain pa rin. Habang nakatutok ang tingin ni Don Lorenzo sa kanya. Halika dito. Lumapit si Aryan na tila kinakabahan. Next month, this brat is turning 35. Ang kanyang lola ay maghahanda ng isang party para sa kanya. Sasama ka sa kanya, okay? Kumalabog ang puso ni Aryan habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Napatulala si Aryan kay Yael. Sa tema ng pangungusap ni Don Lorenzo, kitang-kita na sinang-ayunan siya ng matanda. Okay po, makakaasa kayo. Dahil dito, mas naging kaaya-aya ang mukha ng matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumunog ang doorbell. Tatayo na sana si Aryan para buksan ang pinto. Pero pinigilan siya ng matanda. Ako na ang magbubukas. Mabilis na tumayo si Don Lorenzo at nagtungo sa pinto para tingnan kung sino ang nasa labas. Sinabi sa kanya ng tao na sila ay mula sa kumpanya ng kondominium na nagtatrabaho sa ibaba. Dahil high-end ang kondominium, hindi maihatid ng direkta ng mga ordinaryong taga-deliver ang mga parcel sa residente. Tumingin si Don Lorenzo kay Aryan. Anong binili mo? Hindi maalala ni Aryan na meron siyang binili. Baka po pagkain yan. Dahil mahilig si Eric ang kumain, lagi itong umuorder ng mga pagkain kapag nasa bahay niya. Saan nakalagay ang iyong gunting? Gusto sanang pigilan ni Aryan ang matanda, ngunit naramdaman niya na tila gusto ng matanda na siya ang magbukas noon. Kaya ipinaubayan niya na lang ang pagbubukas sa kahon. Sa maliit na cabinet po sa hallway, kumislap ang mga mata ni Don Lorenzo. Matanda na siya, kaya pinagbabawalan siya ng kanyang doktor na kumain ng mga hindi masusustansyang pagkain. Noong nakaraang linggo, palihim niya kinain ang isang balot ng potato chips na binili ng kanyang apo. Pero nahuli siya ng kanyang asawa at pinagsabihan siya. Ngayon, nang makita niya ang kahon ng pagkain na ito, nakaramdam siya ng kaunting saya. Dali-dali niyang hinanap ang gunting at mabilis na pinutol ang tape upang makita kung ano ang nasa loob. Ito? Anong klaseng malalaswang bagay ito? Laking gulat niya nang lumantad sa kanya ang laman ng kahon. Bumagsak ang gunting sa kamay niya at namula ang mukha niya. Tumayo siya at tinitigan ang dalawa. Halika, tingnan mo kung anong kalokohan ang binili mo. Ang kanyang magandang mood kanina ay napalitan ng galit. Nagsinungaling pa si Aryan sa kanya at sinabing pagkain ang laman ng kahon. Nang makita niya ang mga gamit sa loob, nahiya siya na parang hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mukha. Nataranta si Aryan. Bakit ganito ang ikinilos ni Don Lorenzo? Nagmamadali siyang lumapit sa matanda at tiningnan ang laman ng kahon. Pagkatapos makita iyon, ang kanyang reaksyon ay naging katulad ng kay Don Lorenzo. Biglang gumapang ang pamumula sa mukha niya. Ito, hindi ako ang bumili nito. Sa sobrang kahihiyan, hiniling niya na sana ay bumuka na ang lupa para lamunin siya ng buo. Sa sobrang pag-aalala, namula ang kanyang mata. Sa likod niya, mahinahong naglakad si Yael. Nang makita nito ang laman ng kahon, nanliit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ay sumilay ang makahulugang ngiti nito sa mukha. Ang laman ng kahon ay hindi pagkain. Ito ay isang kahon ng mga adult toys. Ang sexy na underwear na nakalagay sa ibabaw ay halos gawa sa makitid at manipis na tela. At ang laruan sa ilalim ay may iba't ibang sukat ng haba. Nang oras na iyon, biglang tumunog ang telepono ni Aryan. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang telepono. Pero dahil nanginginig ang mga kamay niya, aksidente niyang napindot ang speakerphone. Miss Laude, I presume you received the goods.
Ang cable at mga CD sa bag ay inihanda para sa'yo ayon sa bili ni Erica. Sana ay mag-enjoy ka sa paggamit nito. Pagkatapos noon ay agad na ibinaba ang tawag. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa hallway. Naramdaman ni Arian na parang katapusan na ito ng kanyang mundo. Nagpakawala si Lorenzo ng buntong hininga bago binuksan ang pinto at nagmamadaling umalis. Tumayo si Arian sa harap ng kahon. Namumula ang kanyang mga mata at nakaramdam siya ng lubos na hiya. Gustong-gusto niyang sugurin si Erica. Nang makitang napahiya si Arian, bahagyang napaawang ang labi ni Yael. Nilapitan niya si Arian at niyakap ng mahigpit. Ayos lang yun. Alam ni Lolo na hindi ikaw ang bumili, kaya huwag ka nang mag-alala. Pakiramdam ni Arian ay sasabog siya. Bahagya niyang itinulak si Yael at tumakbo siya patungo sa kanyang kwarto at inilak ang pinto. Tapos na. Nasira na ang impresyon sa akin ni Don Lorenzo. Matapos sumailalim sa loob ng kumot, unti-unting nakatulog si Arian. Nang oras na magising siya, 3 oras na ang lumipas at ang langit ay madilim na. Pagkabangon niya sa kama, biglang may naalala si Arian. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Ngunit hindi niya nakita si Yael. Nasulya pa niya ang laptop sa coffee table sa sala. Sa tabi nito, may isang ashtray na naglalaman ng ilang upos ng sigarilyo. Napansin niya rin ang isang maleta sa tabi ng sofa. Nakabukas ang maleta at ito ay puno ng mga damit ng lalaki at mga pang-araw-araw na kagamitan. Saglit na natigilan si Arian nang marinig ang tunog ng tubig sa banyo. Hindi niya alam kung bakit, pero nag-init ang kanyang mga tenga, kaya dali-dali siyang bumalik sa kwarto. Dito ba siya matutulog ngayong gabi? Napaisip siya bigla sa sinabi ni Erica. Isang lalaki at babae sa iisang kwarto. Bagamat wala siyang anumang pagtutol sa relasyon nila ni Yael, hindi niya pa rin maiwasang mahiya. Nang sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Ang malalim at sexing boses ni Yael ang narinig niya mula sa pinto. Arian? Bumilis ang tibok ng puso ni Arian at mabilis na sumagot. Naliligo ako. Pinagalitan niya ang sarili sa pagiging tanga. Kahit sino ay maririnig na siya ay nakatayo lamang sa likod ng pinto. Bakas ang ngiti sa boses ni Yael habang sinasabing, sige, hihintayin na lang kitang lumabas. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nagsalita si Yael. Pagkalabas mo, may sasabihin ako sa'yo. Walang nagawa si Arian, kundi panindigan ang paliligo. Pagkatapos maligo, dahan-dahan niyang pinatuyo ang kanyang buhok. Noong una, nakabathrobe lang siya. Ngunit nang maalala niyang may lalaki sa bahay, nagpalit siya ng damit na pangbahay. Sa harap ng salamin, inabot niya ang isang espesyal na pabango na matagal na niyang hindi ginagamit. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nanonood ng TV si Yael. Nang makita nito ang paglabas niya mula sa kwarto, tumaas ang kilay nito at lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa mukha nito. Akala ko nakatulog ka na sa bathtub. Nagkunwari siyang kalmado habang naglalakad patungo sa sofa. Saka umupo sa kabilang dulo at sinabing, di ba sabi mo may sasabihin ka sa akin? Bakit ang layo mo? Halika dito. Napangiti si Yael. Nilaro niya ang walang sinding sigarilyo sa kanyang kamay. Ngunit ngayon, binitawan niya ang sigarilyo at naglakad palapit kay Arian. Nang sandaling iyon, bahagyang nakabukas ang neckline ng bathrobe na suot ni Yael na nagpapakita ng matipunong dibdib. Napakalakas ng kanyang dominanteng aura, kaya mahirap para sa isang babae na hindi siya pansinin. Nag-iwas ng tingin si Arian, ngunit nang muli niyang iangat ang kanyang mukha, nakasalubong niya ang madilim at malalim na mata ni Yael. Natatakot ka ba sa akin? Mr. Monroe, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Di ba sabi mo, may kailangan kang sabihin sa akin? Yael, yan ang gusto kong itawag mo sa akin. Napalunok si Arian
at inulit ang sinabi sa mahinang salita. Yael, ang kanyang tenga ay lubos na namula. Pinag-aralan ni Yael ang babae. Mula nang makita niya ang kahon kanina, iniisip niya kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Isang kumpol ng apoy ang nagliyab sa kanyang mga mata habang nagsasalita sa mahina at paos na boses. Pupunta ako sa US bukas para sa isang business trip. Babalik ako pagkalipas ng 1 linggo o maaaring higit sa kalahating buwan. Ang biglaang balita ay sandaling nagpahinto kay Arian. Kaya pala may dala siyang maleta. Isang mainit na halik ang lumapat sa labi ni Arian. Yael, biglang namula ang mga mata ni Arian. Noong naunang 2 beses, nabigo siyang ituloy ang nais. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang magtiis. Yael, natatakot ako. Maluhaluhang sabi ni Arian. Muli niyang hinalikan si Arian. Huwag kang matakot. Mahal kita. Tahimik ang silid at marahang umiihip ang hangin mula sa bintana. Ang ilaw sa kwarto ay hindi nakabukas. Tanging ang ningning mula sa mga bituin ang nagsilbing liwanag. Nakasandal si Yael sa headboard ng kama, kasama ang isang babaeng pagod na natutulog sa dibdib niya. Mula nang malaman niya, nakasal si Arian kay Lance, hindi naisip ni Yael na magiging pure pa rin ito. Kagabi, nang matuklasan niya na ito ang first time ni Arian, napuno siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigla at labis na kaligayahan. Ngunit sinundan ito ng isang pakiramdam ng awa. Thank you guys for watching.